Yeah, bati naman kami. But, dumating yung time na tinabla ako ng buong pamilya ko nung namatay mami ko noong 2017. Kasi, syempre, you have to understand na ako yung golden child ni mami golden boy. So, kunwari, yung kotse ko, naipit sa gitna ng EDSA sa island. Tatawagan ko mami ko. Mami ko, tatawagan yung kuya ko na nakatira sa South. Gagawa ng paraan para maging janitor ni Baron. Oo. Tapos dadaanan siya ng bus. Bobo! Tatawagin talaga. Tanga! So lahat ng mga mess ko dati, Sila yung sumasalo. And siguro napagod sila na parang, grabe na to, since wala na si mami, bahala ka na munang sa buhay mo. Nung nakulong ako, ang dali naman akong i-bail out Pero inantay nilang 2 buwan. Marami. I assaulted a police officer, alarm and scandal, smoking in a lavatory. I even had to sell my Camry, Toyota Camry na 2004. Na niregalo ko sa mami ko para lang mabayaran ko, malusutan ko lahat ng to. Usapang pera at kwento ng buhay. Pera at buhay. With Chinky Tan. Real stories. Real life. The views and opinions expressed by guests on Chink Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Chink Positive is for entertainment and informational purposes only, while guests may share insights on financial and business topics. This does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. Meron bang second chance sa buhay? I'm thrilled to have an inspiring and multifaceted guest with us. Celebrated actor, entrepreneur, creative soul, from his breakout days of Ang TV, Tabing Ilog, to award-winning performance in Cinemalayas Netflix. Favorite show ko talaga na talagang sobrang tulo ang luha ko pati uhog, yung Doll's House. This man's career has an incredible breadth and depth. Sa totoo lang, yung resilience niya, reinvention of himself, battling through a lot of things in his life. So, right now, he's planning to do his own business. And just recently, he also starred in Netflix action thriller Incognito, proving once again that this guy is really back, better than ever. Let us welcome Mr. Baron Geisler. Hello everybody. Palakpakan! Hello, thank you. Thank you, Sir Chinky. Thank you, Grabe. Lord. No, only by His grace talaga. Grabe ka, Baron. Only by God's grace. Alam mo, you're such an inspiration, Baron. So, kwentuhan mo muna ako ulit. Alam na natin yung mga kwento mo. I'm sure marami ka ng interview. Pero, tell us, yun nga, your family background. Yeah. Una-una, grateful ako. No? Hindi, overwhelmed ako sa nangyayari. So, overwhelming rin yung gratitude sa puso. With regard to my background sa family, overprotective yung parents ko. Maayos naman yung buhay namin. I was loved. Pinag-sports kami ng daddy ko. Ilan kayo magkakapatid? 5 kami magkakapatid. Pang ilan ka? Ako yung bunso. Huh? Oo. Kaya siguro, mama's boy. At saka may alam mo kung kapatid mong taekwondo. Yeah, si Donnie Geisler, my idol brother. Okay. Mahal na mahal ko yun, Donnie. He's doing well. He's also a businessman. Okay. And hindi ko alam kung dapat ko i-disclose, pero sabihin ko na rin, gusto niya makipag-partner sa akin na dalhin ang Hapkido sa Pilipinas. Okay. Kasi na siya Olympic sport na siya. Okay. And gusto ko rin mag-invest sa kanya. Kasi siya yung parang magiging president dito Wow. sa Pilipinas. Wow. So I'm very proud of my brother Donnie. I have 3 beautiful sisters. Okay. Ate Angel, our eldest. The oldest one, she's a doctor in San Pablo, California. I have Ate Anna, who's a dentist in Pampanga, Wow. also a businesswoman. And Ate Gigi, she's the youngest na babae namin. And siya yung glue and heart ng family. Ng buong family. Kasi yung napangasawa niya naman, si Kuya Mike, political yung family nila sa Dau yung mga Morales. So, I had a lot of good times with them in my teen years na sobrang crazy fun.
Okay, So, so basically, ano naman, I feel na parang cohesive naman kayo as a family, no? Yeah, bati naman kami. But, dumating yung time na tinabla ako ng buong pamilya ko nung namatay mami ko noong 2017. What happened? Hindi kasi, syempre, you have to understand na ako yung golden child ni mami, golden Okay. boy. So, kunwari, yung kotse ko, naipit sa gitna ng EDSA sa island. Tatawagan ko mami ko. Mami ko, tatawagan yung kuya ko na nakatira sa South. Gagawa ng paraan para maging janitor ni Baron. Oo. Tapos, dadaanan siya ng bus. Bobo! Tatawagin talaga. Tanga! So, lahat ng mga mess ko dati, Sila sila sumasalo. yung sumasalo. And siguro napagod sila na parang, grabe na to, since wala na si mami, bahala ka na munang sa buhay mo. Yeah. And it helped. I'm grateful na gano'n yung Yeah. naging, yung mga nangyari. Mm. Dahil nung nakulong ako, isa ang ni-request ko sa kanila na nagbuo sa amin ulit. Kasi nung nakulong ako, ang dali naman akong i-bail out eh. Pero inantay nilang 2 buwan So, para okay. para maghirap ako at matuto dun sa... Kailan ka nakulong? Nakulong ako noong 2018. Anong reason? Marami. Parang I assaulted a police officer, alarm and scandal, Oo. smoking in a lavatory. Sobrang dami. I even had to sell my Camry, Toyota Camry na 2004, na niregalo ko sa mami ko para lang mabayaran ko, malusutan ko lahat ng to. Until ang naiwan na lang na sasakyan sa akin, syempre, hindi ako nakabili ng bahay dahil sa lahat ng bisyo ko, di ba? Pero ang natirang sasakyan sa akin was a Toyota 2013 Fortuner na inano sa akin, nakarnap pa ako ng partner ko doon sa barbershop. Okay. Sige, ganito. Baron, with your permission, no? Kasi ano naman, open book naman to eh. Di ba? Yung nangyari sa buhay mo. You can say yes or no. Pero what is the root cause? Ano ba yung pinakaugat? Di ba? Yun nga, why you got into things na medyo that really messed up your, the direction of your life. I think it was yung bad influence. It was the, mga bisyo. Yeah, All of the above. Nagumpisa ba yan sa tao o curiosity? It was always about curiosity. Me wanting to fit in, peer Oh. pressure. Me wanting to feel and be cool or join in with the older, cool crowds. 12 years old pa lang, nag-disco na ako. Okay. Nag-chicks na ako. So namulat na ako sa mga bagay na hindi pa dapat maranasan ng bata. Kasi tumatakas rin naman kami ng kuya ko or magmamakaawa kasi older naman sila. Legal silang lumabas. So, ang style ko nun, siguro kaya naging artista ako, talagang kaya kong umiyak ng 5 oras. Non-stop. Hanggat siya magagalit na lang mami ko, susuko na lang siya na sige na, sumama ka na lang sa kapatid mo. So, 12 years old, disco, nang-chicks na ako. I was doing drugs na rin noong time. At 12? At age 12. Okay. Who exposed you to do that? Friends of friends. Okay guys, ito lang it's very important, number one, you have to choose talaga the friends that you associate with. That's number one. Diba? Yung may kasabihan niya, bad company corrupts good character and good morals. And number two, na if your goal in life is try to please others, maniwala ka, you will do things that's beyond your yung parang kahit na hindi mo gustong gawin, gagawin mo yan. Kahit labag sa kalooban mo, gagawin mo. Kahit alam mong mali, gagawin mo yan. So, alam mo naman during that time, di ba? Yeah. Na mali naman yun. Yeah. Diba? Ang iba kasi ang henerasyon noon eh. Ano? Nakita kong, siyempre may mga anak na rin ako. May 18-year-old akong daughter. May 19-year-old akong son. May study nga eh, and proof sa Amerika, nauubos na yung mga clubs and bars. Kasi yung generation ngayon,
nababaduyan na sila sa pag-inom or lumabas. Ano na gusto ngayon? If ever they do stuff, recreational stuff, it's either Travel. travel or yung iba naman na who want to explore sa ano, Yeah. yung iba, they smoke weed Oh. rather than get drunk. Parang ganon. So, iba na yung outlook. Kasi feeling nila nga, yun nga, yung alak, baduy, or nakita nilang nasira buhay na magulang nila sa alak. Diba? Kasi before, nung wala pang social media, talagang malakas ang loob natin na magwala sa bar. Diba? To be ourselves. To be animalistic. Pero, isang screenshot lang na nagbawala ka sa bar, sira na future mo. Ngayon yun. Or pwede kang ma-reddit, pwede kang pagtawanan, Ngayon mabash. yun. Ngayon yun. Pero yun. dati walang ganun. Dati kasi wala eh. Parang lahat, kung sumuka ka man or may nakaaway, parang pwede mo pang i-deny yan eh. Parang, hindi naman ako yun, hindi totoo yan, sabi-sabi. Walang proof eh. Ngayon. Diba? So, smarter na rin yung mga kids nowadays. So, because of those stuff, you try to please others. That's the reason why you went into those things. So, Pwede ko bang sabihin yung dahilan kung bakit naging people pleaser ako? sige, go. Kasi nung panahon, yung brother ko, si Donnie, siya yung golden child. What do you mean by golden child? Special yung pagkain niya, special lahat. Kasi champion siya ng taekwondo at 7 years old, nag-gold medal na yan. 7 years old, grand champion na siya ng IS dito sa Araneta pa noon. Club gymnastica siya sa Clark. So lahat ng sports nag-excel siya. Pati football pinag-aagawan siya, soccer. Ako, I was always second best. So I wanted to please my parents. So bad na parang gusto ko ng pagmamahal at attention nila. Parang nung Seoul, Korea nga nung tinatry pa lang yung taekwondo sa Olympics 1988 yata yan. Correct me if I'm wrong dinala ng tatay ko, di ba? Tapos kami, nandun sa combi namin, yung Volkswagen na van na papuntang Bicol. Alam mo yun? Yung parang I felt na parang, bakit parang may special treatment sa brother ko. So nung nagko-compete pa rin kami ng taekwondo, laging silver ang nakukuha ko. Tapos yung last competition ko, after na ng audition ko sa Ang TV, noong 1994, going 1995, sabi ko, ayoko na maging shadow ng brother ko. Aalis na ako doon at mag-aartista ako. Since nung bata pa lang ako, lagi ako nasa tapat ng TV. At age 5, I was watching Clockwork Orange. Clockwork Orange is a 1971 dystopian film written, produced, and directed by Stanley Kubrick. It employs disturbing and violent themes to comment on psychiatry, youth gangs, and other social, political, and economic subjects in a dystopian near-future Britain. Beetlejuice, all the parang new movies kasi my dad would go back in and out sa Amerika eh. So, kumpleto kami ng mga gamit, kung anong mga bago, di ba? Yung package, papadala ng package, Nintendo, lahat ng mga Betamax at saka VHS. Hindi nga kami umabot sa Betamax. Basta VHS? Top of the line, lahat ng mga gamit namin and mga movies namin, galing abroad din eh. Tapos, nung time namin, may FEN channel. Wala pang cable nun. 80s, may cable na kami. Nanonood na, for the mga expats or mga army, kasi katabi lang namin yung base eh. Lagi kami nasa base noon. So, iba rin yung pagkain namin, iba yung upbringing ko rin eh. Medyo hindi may American din kahit papano. Kaya nga, because of that experience mo with, yun nga, your brother given special treatment because so parang yan yung pinakaugat kung bakit gusto mong talagang to please. Yeah. Alam mo guys, ito lang, napag-uusapan niya ngayon, sana, pero hindi lang yan ang issue ni Baron eh. This is an issue of a normal family. Especially if they are compared with one another. I can never forget that also. Kasi baksak ko ng baksak sa school eh.
Grade ko 69. So, syempre, disappointed ang parent ko. Pinakita ko sa papa ko. Pinagalitan ako. So, I really studied harder. And the following, yung quarter, 75 ako. Tuwan-tuwa na ako. Sabi ko, pasado na ako from 69. Oh, laking bagay yun. Pero alam mo, sabi ng father ko, pasang-awa ka lang naman. Hindi ka katulad ng kapatid mo. 80 plus. Di ba nagigets mo? Oo. So you feel like less of a person or Oo. less than your sibling. Oo. Di ba? Parang may kulang ba sa akin? Anong problema ko? Totoo. Guys, kung nakaka-relate kayo, please type relate. At right now siguro, yun nga, siguro mas mauunawaan nyo na. Iba-iba kasi ang coping mechanism ng tao. May mga iba, ang coping mechanism, pag nada-down, ang ginagawa nila, they prove themselves na I can do it, success. May mga iba naman, ang coping mechanism, pabaliktad. Ang coping mechanism, they go down the other naman. Or papatunayan kong talagang salbahe ako. Oo, Papatunayan kong wala akong kwentang tao. Totoo. Victim mentality yung And nangyayari. was that the, Yeah, I think it was part of it. Kasi at age 14, slowly, I was becoming an alcoholic. Kasi every night, kahit may mga shows kami nun, for ASAP, or papansin ko parang na-enjoy ko na. From 4 bottles a night, I was only 14 ha. 4 bottles, naging 10. That's every night. siguro before we go to that, pag-usapan na natin yung, paano ka napasok sa showbiz? Yun ang tanong. Yeah, so, sige, balikan natin ang past. The truth is, I have always wanted to become part of something great, no? Kasi na-try ko na yung sports, na-try ko gymnastics, try ko na yung soccer. Nung pumunta ang TV for a concert sa Pampanga, sa Angeles City, katabi lang ng village namin, sa Nepo Coliseum, nag-hold sila ng audition. Oh, So kumalat yan. Parang wildfire sa buong Pampanga. Kahit sa school, lahat magod. Yung best friend ng brother ko, si Endem Manabat, who's doing well in the States now. Thanks to you, I love you, bro. Endem. Sabi niya, kasi sa school noon, bago mag-flag ceremony, kakanta yan ng mga Martin Rivera songs. bakit? Kasi gusto niya mag-artista. Idol niya si Martin Rivera. Eh, di ba national anthem yung kinakanta? Hindi, before the national anthem. Okay. Talagang, whatever. So sabi niya, hey, let's just go check it out and check out the good-looking girls. Oo. So kami ni Donnie, sabi ko, sige, tara, let's do it. 14 ka nun? No, I was 12. 12. Kasama mo si Donnie. Kasama Donnie mo was probably 14 at the time. Nag-audition din siya. Well, ganito nga. So, pumunta lang kami, checking out the girls, and we were having fun. And then, later on, nagulat na lang kami. They were calling our names. Why? Who gave your names? And then, Manabat listed our names in there, and nagkaroon kami ng number. So, because of Endem, thanks to you, bro, naging artista ako out of 2,000 auditioners. Naging 15 hanggang sa pumunta kami ng ABS, Trinay, Tines, hanggang naging 10, hanggang sa nabawasan ng 5, hanggang sa ako nilang natira. So, yung kuya mo, wala. Wala, hindi siya na... Hindi siya umabot ng 15. Hindi. Si Endem din, hindi rin na Hindi, pumasok sa 15 yung kuya ko. Ah, okay. Pero, yun nga. Ang nag-discover sa akin, si Tita Elena and si Sir David Fabros. Natatandaan ko pa noon, tinanong ako ni Sir David, oh, do you know how to sing? Siyempre, kahit pa paano, nag-prepare ako ng kanta, Bizarre Love Triangle, 90s. Every time I see you falling, Get down on my knees and pray. wala ako sa tono. Okay. Lakas ng loob lang to. Marunong ka sumayaw? Sabi ko, yeah. So, ginawa ko yung 1980s na style nila Roderick Paulate or yung dance step nila Rick Astley. Okay. Ay, yun ang uso ng panahon, di Walang ba? kamatayan yun. Hindi nyo na kilala, naabutan yan, guys. Pero sikat siya. So, yun yung ginawa ko. And then, nagulat na lang ako na, nasabihan na, pasok na ako. Pero semi-regular ako na show. At sa nakita yung pool, sige, mami ko, sinasabi niya, ayoko mag-artista ka.
Gusto ko mag-lawyer ka. o Sandali mag- lang, pero Pampanga ka eh. Pero Manila yun eh. Paano Yun yun? nga. Ito nga po. So, may dalawang sasakyan naman kami. Sinasadya ng mami ko na hindi ako Wow. gigisingin, hindi ako papahatid sa driver hanggat sa magbubus ako kasama ko yung ate ko or yung tita ko. Wow. Para makita niya talaga, siguro tinest niya kung talagang gusto ko. Tapos, slowly, nung nakita niyang, yun nga, parang pasok na ako, tapos may mga pelikula. Sinuportahan niya na ako. So, I'm sure during that time, no, napili ka, nakapasok ka, tapos si kuya mo hindi napasok, parang for the first time. Na-reject siya, di ba? Di ba for the first time? Na No, it parang, was okay lang because my brother was being groomed by the Taekwondo Philippines I know, pero national team. I know that's not an issue eh. Pero syempre, ikaw, di ba, parang, okay, he's always on the, yun nga, being recognized. Pero right now, at least, na-validate yung ano mo. Anong mami ko rin, diba? eventually. And yun, doon na nag-start na lumaki ulo ko. Oh. Iba na rin yung treatment sa akin ng mami ko. Oh. So yung power and success, parang sabi ko, oy, tapos kumikita na rin ako kasi age 16, nakabili na ako ng sarili kong kotse. Oh. 21, may mansion na ako. Ano yun? Oh. Yung talagang dalawa yung boy ko, may bodyguard pa, umabot ako sa ganun. Wow. 5 yung katulong, yung helpers namin. Alam mo yun? Yung parang feeling ko ako yung Diyos. Alam mo yun? Wow. Yung parang lahat ng sabihin ko kahit pula yan, pag sinabi kong asul, lahat tingin nila asul. I abused what God, yung talents that God has given me. Then eventually, He took it away. Yeah, lahat nawala. Everything. So, Everything. talking about that, ano yung siguro ang pinakamasakit na pinagdaanan mo na turning point na pinagdaanan mo? Well, unang-una, 19 years old pa lang, I lost my father. Parang may mali na sa akin. Parang I could not understand a loss of a family member or death. Kasi meron kaming may times yung pag-grieve na tamang grieve ng buong pamilya namin. Everybody would sit down sa sala and watch home video of us, 1, 2, 3 years old pa lang, mga ganyan. Ako, I would lock myself already in the room and smoke weed. I didn't know how to deal with it until pina-check ako ng nanay ko, isang psychiatrist. And then, I think start na ako seeking help mentally, age 19. So, But you have to understand, at 19, I was already a drug user. yeah. So, it was also because of that, no? And then, at lowest point, nung after ng tabing ilog, yung nawala yung init ko. Ah, Na, si John Lloyd na yung pinush kasi anong year yun? 2004. Okay. 2003, 2004. Sa buong tabing ilog cast, ako yung pinupush dapat ng ABS. I had the most movies. May mga times na tatanayin sa akin ni Tita Mariol o Mr. M. May meeting nila ako. Byron, you have 2 movies. Can you give this movie to Paulo Contis? Okay lang sa'yo? And then I would agree. Sige po, bigay. So, I wasn't that hungry. Kung ako yun before, sasabihin ko, no, I wanna do that. Pero since I was too lax, I was too parang self-assured, Na hindi mawawala? hindi mawawala. Hmm. At saka walang halaga sa akin ang pera noon. Grabe. So, hindi ka nakakaipon during that time? Nakaipon din, pero parang everything rin na mishandle ko. Kasi ako dahil people pleaser ako, I buy my friends. Wow. So, gagastos ako 10K a day or more para makipag-inuman. Sagot ko lahat. So, ang ibig sabihin, guys, tignan mo yung people pleasing from parent, di ba? Na-carry over yun. Guys, pagka hindi mo talaga dinilyang isyong yan, maniwala ka. Until marriage, until yun pa rin yung mangyayari. So, because of that, ano yung parang naging lowest and then turning point mo? Yun na, nung namatay mami ko, wala na akong safety net. Kasi nung time na, binibigyan pa rin ako ng ABS ng pagkakataon, shows every year. Pero Magaganda, alam na nila just- may concern Alam ka na. nilang, sige na, i-gamble na lang natin to. Si Baron.
Pero grateful pa rin ako, hindi nila ako pinabayaan. But, namatay mami ko in 2017. And then, may sariling mundo na ako. Until, wala akong direksyon, wala akong Diyos, hindi ko kilala sarili ko, hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Praning Hindi ko ka na, no? praning, hindi ko maproseso mga bagay. Nakulong ako. Ang na-realize ko, dahil sobrang tagal ko na dun sa detention, hanggang sa binaba na ako sa jail mismo, sabi ko, pwede ko po ba makausap mga kapatid ko? And sabi ko, sige, I accept defeat. Kasi akala ko, in my head, may career pa ako na mismo nawala. Wala naman talaga. Nung nasa kulungan ka. Nung nasa kulungan ako, feeling ko may career ako. Ayokong makulong, ayokong magpa-rehab. Dahil magtatrabaho ako, artista ako, alam mo yun? Tsaka ako it dawned on me, parang nagkaroon ako ng spiritual awakening sa jail, sa selda ko. Iyak na lang ako ng iyak dahil lahat ng mga kasalanan ko noon, Wow. mula nung bata ako hanggat sa kahit lasing ako na nakalimutan ko, parang Naalala mo yun? pinakita sa akin ni God. Wow. Parang film, Yeah, yung yeah. film reel, Wow. lahat na, hingi ako ng tawa. Sabi ko, Lord, I'll serve you for the rest of my life. Ilabas nyo na ako dito, ayusin ko buhay ko. So, nag-bottom ka talaga. Oo. Bottom and nag-bow down, nag-surrender ako. In-accept. Hindi ko pa naiintindihan yung acceptance nun. But it just happened that I accepted. Parang sinurrender Surrender ako. I accepted na ito na to, wala na akong patutunguhan. Sige, sabi ko sa mga kapatid ko, pa-rehab nyo na ako. Wow. Pero may ano pa ako nito Sabi ko, pero gusto ko sa Cebu. May condition ka May pa. condition pa ako. Kulit. Pero I think it was meant to be. So, Na pinadala Cebu. ka sa Cebu talaga. Sa Cebu ako, and then sineryoso ko yung recovery ko doon until I met my wife. Okay. And things changed. Isipin mo, Sir Chinky, from 20 pesos ang laman ng packet ko pagdating ko sa Cebu kasi pinang-alak ko yung allowance na binigay sa akin ng mga kapatid ko 20 pesos, naging homeowner ako after 4.5 years. Yeah. Let's talk about By that. God's grace. Thank Yeah, you, let's talk Lord. about that later. Guys, let's process this, no, para mas maintindihan nyo. Itong sinishare ulit ni Baron, yung pinagdaanan niya, it's not to celebrate yung mga pagkakamali sa buhay. It's really I hope it's an eye-opener for us, not to judge, but to really understand what a person who's going through this process na, ayun nga, para maintindihan nyo. At ito lang, maaari hindi ka addict, maaari hindi ka dependent. Pero I can assure you, may kakilala ka o may kapag-anak ka, kaibigan ka na sa ganung sitwasyon. Alam mo, Baron, habang sinasabi, di ba, hinayaan ka ng kapatid mo sa loob ng kulungan ng 2 buwan. Di ba? Actually, I think that is the best decision that they have made na hindi ka tinulungan. Because they exercise what we call as tough love. Di ba? Yung parang hinintay ka muna talagang mag-rock bottom na sinabi mo, sige, papayag na ako. Magpaparehab na ako. It's the same story of the prodigal son. Yeah. Di ba? Sila siguro, di ba? Bakit ganun? Yun yung accusation kay mama mo siguro. Bakit nga? Ang dami naman ginagawang kapalpakan. Ni Baron, ba't mo pa fini-favor yan? Pero kami naman, maayos kami. Ba't kami hindi, Di ba? Maybe that's their, perspective and their storyline. Pero ikaw naman, nasa labas ka. Yun nga, may nangyari sa'yo. Pero, yun nga, to the point na ubos, nawala, to the point na dapang-dapa ka na, di ba? Yung prodigal son, kumakain na ng kaning baboy. Actually, umabot ako sa parang Oo. ganun. And then, ito yung matindi, di ba? Nung bumalik, yung prodigal son, at sinabi, hindi pa. Hindi niya hinag-agad ng tatay. Sinabi niya, I know I have done wrong, and I am sorry, and please accept me as a slave, not as your son. And if you put it into right context, mga kapatid, nung panahon na yun, pag sinabi mo, ikaw ay alipin,
wala kang karapatan sa buhay. If the Master and the last will and testament says, if I die, all of my slaves will be buried alive. Wala kang choice, you will be buried alive. Yan ang context ng slave. So, nung nakita ng tatay na nagsisi, sa kanya talaga ni-restore. Kaya nung sinabi mo sa mga kapatid mo na, sige, papayag na ako magpa-rehab, that's the time they realize they will help kasi nag-bottom ka na. Nabasag po kasi ako eh. Kasi yung first jail time ko, it was just, few months before another jail time eh. Nagawan ko pa ng paraan sa city jail ng Manila, dito sa EDSA, na sa Cuerna, na ako yung naging pinakamatigas. Na ako yung may shower, kasi nasindak ko sila. So paglabas ko ng rehas, pabili ako agad sa driver ko ng beer. Tapos umiinom ako sa harap ng mga polis. Minumura ko pa sila, ganun kasama. Sabi ng utol ko si Donnie, kasi matagal din ako doon eh. Hindi naman matagal, 19 days, 19, 20 days sa loob. Sabi niya, Hindi ka natuto. No? hindi ka natuto ah. Nagulat yung kuya ko. Tapos mas lumakas loob ko kasi yung mga nasa loob, sila yung nagsisilbi sa akin. So I felt untouchable yung sistema nyo Na-break ko. na-break ko sistema nyo, hindi nyo ako mauuto. Alam mo yun, ganun. Pero ito yung last one, wala talaga. Walang sigarilyo. It was a community-based jail na kinausap ka agad ako. Pagpunta ko doon, kinamayan na ako agad ng mayor sa Pampanga. Baron, makinig ka lang. Itong signal na to, itong kamayan na to, bilang protekta. Ito yung magproprotekta para sa'yo dito. Basta, lahat ng mga utos ko sa'yo, makinig ka. Pag sinabi kong huwag kang lalabas, huwag kang lalabas. Doon pa lang nanginig na ako, natakot na ako. So, andun lang, binigyan nila ako ng maliit na higaan. May tarima, doon lang ako. Pag sinabi niyang kain, kakain na lang ako. And then, doon na nagsimula lahat ng mga reflections, lahat ng, kumbaga yung yabang talagang naubos. Yeah. Naubos. Yeah. Naubos. At mas lalo pa siyang naubos noong nung sinubmit ko yung buong pagkatao ko sa recovery, sa rehab. At pinag-aralan ko kung ano talaga yung kung sino ako. Ito na yung sa Cebu. Sa Cebu po. Oo. Okay. Kasi lagi nilang sinasabi, look in, dig deep. Oh. Tapos papahirapan ka talaga sa loob ng rehab. Magkukuskus ka na. Oo, CR. Hindi lang CR, yung buong grounds ng basketball court. Tapos pagtitripan ka talaga sa loob. Kahit malinis na. O isang oras pa, kulang pa, kahit malinis. Yun talagang they will test Your limits. Your limits. Your limits talaga, breaking point. Hanggat sa talagang yung sapatos mo, kung sino ka man noon, wala. Pantay-pantay lang tayo dito lang. And then, doon mo makikita na yung pagkatao mo na walang kasamang ego or selfishness kasi dun na magbe-build yung paano ko matutulungan din tong taong to sa loob ng recovery house. Yeah. Alam mo yun? So, nawawala yung selfishness. But, hindi yan ganun kadali kasi nakailan pa ako sa 180 degrees ng psych education na binibigay sa amin. May mga inaansiran kami. And then doon, unti-unti kong naintindihan sarili ko. And then, thanks to my wife, Jamie, hindi niya ako tinatong artista. At hindi niya ako kilala kasi na yung past ko. Kasi parang ang mga tinitingnan niya lang yung mga superstars like Richard Gomez, Aga Mulak, diba? And then, ayun, na-enjoy ko na yung buhay. Tapos, nag-start na, nung sabi ko dun sa girlfriend ko pa ng wife ko, sabi ko, tira na lang tayo sa dagat, mangingisda na lang ako. Tapos everyday nasa church ako. Nagbabasa ako ng Bible. Everyday,
meron akong service work. And then, my spiritual father from Maranatha Church in Cebu said, you know, Baron, it's been quite some time now. Maybe you could pray to God No? and ask the desires of your heart. Kasi nung time na yun, sabi, don't ask anything, just focus lang on Yeah, myself, yeah. my behavior, Yeah. and God's word. Mm. Talagang even masturbating. Months. Nawala. Talagang iba-iba yung pananaw ko sa babae, nagbago lahat, yung respeto nandun, hindi object sa mga babae. And yun, grateful lang talaga ako sa Maranatha Church, grateful ako sa our Father's House of Worship Church in Cebu, na hinulma nila na pinaalala sa akin yung love of the Father, Yeah. sa Abba Father. And then that's when I started knowing myself through Scripture na I'm loved, I'm a child of God, I'm special not because I'm an actor, but Yeah. so lumawak yung perspective ko. Pero syempre, hindi pa ganun. Mas Yeah. like every year naman, every Process 3 years. naman yan eh. Process, mahaba-haba hanggat sa mamatay ako. School of life, ika nga, di ba? Yeah. I'll be learning. Guys, if you can relate right now with the story of Baron, alam mo, you don't need to be perfect in order for you to get started again, to have a restart. Because the goal in life is not about perfection, but the goal in life, it's all about progression. Kasi lahat tayo work in progress naman eh. Wala namang perfecto eh. Ang tanong, willing ka ba magbago? Ang tanong, willing ka ba mag-submit? And that is what I saw in you. I'm sure lahat tayo nagkakamali pa rin from time to time. Mayroon pa rin tayong ano. Pero ang importante, aware ka, conscious ka. Gusto ko magpasalamat sa iyo kasi Sir Chinky, 5 years ago, nag-reach out ka sa akin, di ba? Oo. Baron, gusto kong tulungan kayo ng asawa mo Hmm. sa financial. Hmm. Dapat marunong ka mag-ipon, ganyan. And then, you helped us a bit, pero naging busy lang. And then, nakita pa tayo sa Victory Church, nag-speak po kayo, and then, we had an awesome dinner. I Yeah. got to meet your brother, Lawrence, Yeah. and his wife. Yeah. You know, para na rin tayong parang pamilya na hindi ka naiba sa amin. And now, kanina, kausap mo yung daughter ko, Yeah. diba? You're giving us advice, and I'm grateful that we have someone like you who cares a lot about other people. Yeah. Alam mo, hindi naman kami ano eh. I hope you understand, guys, no? It's not, kahit minsan na kami magkita ni Baron, pero yung connect namin, yung kindred spirit namin, parang ano eh. Kaya nga it pains me to see at times, di ba, pagka kapatid, pag may mga mahal tayo sa buhay at kaibigan natin na nadadapa, huwag natin husgahan. Bakit di ka ba nadadapa? Di ka ba nagkakamali? Tulungan natin na makabangon. Di ba? Parang yun nga eh. Let the man who had no sin cast the first stone. Kung wala kang kasalanan, eh, ikaw na, perfect ka, di ba? Pero lahat tayo eh. Kaya nga ako, I really appreciate the openness and the honesty of Baron. I mean, it shows a lot of, right now, humility on your end na to tell people na hindi ka defensive. So right now, let's talk about naman the good side mo. Paano mo naman tinitignan ang pera ngayon, di ba? Di ba? Especially from nothing to something, and right now from something to nothing, right now you're recovering. Ano naman? Yeah, mas mahalaga ang bawat sentimo. Pag tumataas yung kuryente, medyo Na-stress ka ba? nasa-stress ako, sakit sa ulo, alam mo yun, kasi nasisira din yung budget. Oo. Diba? So, kailangan mas aware, aside from pagiging aware ko sa mga bagay-bagay, Yeah. sa behavior ko, kailangan sobrang aware din sa Finances. finances. So may sistema ka na ba ngayon that you follow in terms of budgeting? The truth is,
Akala ko noon, happy wife, happy life. So, sige, ako magtatrabaho, artist ako, ikaw na bahala, asawa. Pero now, I'm slowly, we're working on collaborating Yeah. sa mga, ito dapat mapunta sa college funds. Yeah. Ito, dito. Yeah. Okay, may gagawin akong business para may passive income tayo, Han, pero akin to, ha. Ako nang bahala dito, pagbigyan mo ako. Yeah. Ay guys, ito lang, very important yan for couples. I'll take this opportunity. The question is, who should be the one handling the money? May magsabi babae, may magsabi lalaki. I respect that. Pero for us, ang philosophy namin, I may be right, I may be wrong. Alam mo sino dapat humawak ng pera sa pamilya? Kung sino man sa inyo ang gifted and more disciplined, siya yung dapat humawak ng pera. So, paano natin malalaman yan? Ay, simple lang. 1 month, ibigay mo yung budget kay Mrs. And then, another month, kay Mr. Tignan natin ang ending kung sino may balanse. Sino mas responsible. Di ba? At kung dalawa kayo, may issue kayong dalawa, di ba? Honestly, minsan may dalawa kayong issue eh. Di ba? You have to find a mentor and a coach or a person you respect to help you. Na talagang i-entrust mo yung funds nyo kasi hindi nyo ma-manage eh. Yeah. Di ba? So, ito naman, I highly recommend right now, especially you out there, pag kumikita kayo, especially in the case of Baron, di ba? When it rains, it pours. When it's dry, it's really drought. So, dapat mag-set tayo ng tinatawag na emergency fund. Are you familiar with emergency fund? I understand it a bit, pero Sige, siguro mas maganda kung Yeah, ang emergency fund, Baron, and people who are listening right now, it's your monthly expense. Tubig, kuryente, upa, matrikula, tuition fee ng anak. Let's say it's 100,000, sample lang. At least you have 3 to 6 months set aside. Untouchable. Na nasa bangko siya. Hindi pwedeng gamitin. Na may 300 to 600,000 ka. Why? Just in case walang project, just in case humina ang kita, meron kang 3 to 6 months that can tide you over na hindi mo kailangan mangutang, hindi mo kailangan ma-stress. tama. And At then, makaisip ko pa ng plano Exacto. kung paano. Oo, imagine mo kung wala kang pera, 'di ba? You're forced to borrow or use your credit card, stress ka na. Ayan. And then while you are trying to look for a job, wala ka na naman pera, utang ka ulit, 'di ba? And then when you make money, ano gagawin mo sa perang kinikita mo? Hindi, Sama ng cycle. yeah, it's paying off the debt. Tapos debt-free ka na ulit, tapos wala ka na naman, may project ka na naman, hindi ka nag-save. So it's a vicious cycle. Yan. As a matter of fact, I'll take this opportunity na rin to educate you guys. Magsa-segue lang ako. Pero, kasi since this is I think the right time, there are 5 levels of income kasi, Baron. Yeah. Level 1, 2, 3, 4, and 5. Level 1, day to day. Level 2, week to week. Level 3, month to month. Level 4, year to year. Pag nag-year to year ka na, may 1 year ka ng emergency fund. Pag, level 5, 10 years. May 10 years kang emergency fund. Kahit di magtrabaho ng 10 years, okay ka. Question, among the 5 levels, what do you think is the most dangerous level? 1, 2, 3, 4, or 5? Day to day, week to week, month to month, year to year, decade to decade. I think day to day, it all starts a day at a time, right? No, No? not 1. Number 1 is not the dangerous level. Why? Because if you're level 1, level 2, you will do everything to get out of that situation. Isang kaigsanto ka eh. Okay. Hirap na hirap ka eh. Kaya nga may nag-OFW. Kaya nga may gumagawa ng paraan para makalabas. Ano pa yung next dangerous level sa palagay mo? 1 and 2, wala na. 3, 4, 5 na lang. Process of elimination to. Baby, the last one kasi nandun na yung pera mo kasi yung chunk na yun, pwede mo, I want to buy a Ferrari. Well, hindi rin level 5. Hindi rin. Hindi rin level 5. So ito na, given na. Level 3. Month to month. Month to month. You wanna know why? Why? Nabibili mo na gusto mo, nakakain mo na gusto mo, napupunta mo na gusto mo, nagiging komportable ka. So pwede kang bumalik sa number 1. Kasi wala kang 4 eh. Oo. Wala kang savings eh. May nangyari. Balik ka ulit ng 1 and 2. Cycle So na naman. meaning, pag plinano mo to, tuloy-tuloy siya. Exactly. Nasa level 3 ka ngayon. Ang goal mo, mag-level 4. Mm. Just in case may mangyari sa'yo financially, babalik ka ng level 3. At least dun lang. Oo. Hindi ka. Pag nasa level 5 ka, Oo. kung may nangyari sa'yo financially, level 4 ka. Oo. Okay.
Okay. So your goal and aspiration is to go up. Yes, sir. It's not because na gusto mong magpayaman. It's because you want to have security. Yeah, sa family, sa lahat. Di ba? Nagigets mo? Yes po. Or It else, makes a lot kasi of ano sense. it's a vicious cycle, kapatid. You work hard, and then after that, di ba, may pera ka, bumili ka na agad, na wala kang emergency fund. Lahat na pupunta sa hospital bills. Exactly. Tapos- So, it's a vicious cycle. So, guys, I hope that this is a learning moment for you and also for Baron. Yes. Yeah. So, I challenge you right now, as you earn, kailangan natin i-set ang budget mo. Pag na-set na natin yung budget mo, yung magkano monthly expense mo, planuhin natin mag-level 4 di ka. ba nag-usap na tayo, may mga senior na ako sa kayo kanina bago pa man mag-start tong podcast na Mamaya, pag-usapan natin ulit. tutulungan mo. So, right now, I'm sure you have responsibilities, di ba? I met your lovely daughter. I think she's really talented, gifted, and yun nga, may responsibility. So, how are you planning for their future right now? Sa ngayon kasi, kakabalik ko lang sa industriya na getting good roles, tumataas na yung TF kahit papano. Pero sa totoo lang, sa dami kong anak, minsan kumulang pa rin eh. Kaya napag-isipan ko na pong mag-business and ayan na, di ba, pinakita ko na po sa inyo kanina yung I'll be diving into the cologne or perfume business. And gusto ko rin dumating sa point na magkaroon kami ng anak ko o ng wife ko. Pero feeling ko mas yung anak ko yung nakakausap ko about business kasi she's gonna take up business rin sa college. Yeah. Na parang we're talking about generational wealth, Yeah. family. Yeah. So ang dami naming mga idea sa umaga. Yun yung bonding namin. I haven't been with her for 18 years. And now that I get to spend time with her, I get to sing songs with her, I get to bond and conceptualize things. Even yung sa marketing ng perfume, sinasali ko rin siya. And nakikita ko yung fire niya to come up with a business, like a family business. Kasi ang dami ko rin nakukuha sa anak ko. Sige, And she knows, believe lang ako kay Sophia. alam mo, I'm really excited. After this podcast, I think I'll invest a few more time or hours with them to help them to, maniwala ka, this is going to be exciting. Pati nga sapatos, yung sa naisip namin, punta tayo ng saan yan? Marikina. Mag-design ako, tapos i-label ko as The Barn or Baron. Marami tayong pag-uusapan. Ang Pero, dami. pero ito lang, weird part lang to. No? Weird part, this is really so surreal and weird. If you watch the movie called Dollhouse, napanood nyo ba yung Dollhouse? Nasa Netflix pa yata eh. I challenge you to watch it. Di ba, feeling mo ba yung nangyayari sa'yo ngayon, yung parang nangyari sa Dollhouse? Yeah. Di ba, can you tell again yung plot ng the storyline of Dollhouse? Well, Dollhouse, I play Rustin, the character Rustin, na may addiction. Pero dahil sa hindi sila magkasundo ng asawa niya, selfish siya, mas pinili niya mag-drugs. And it was kind of like that kasi I could have had a relationship with my daughter Sophia nung 6 years old pa lang siya. So yung nanay niya nag-set up na with my family, her family. Ending, sabi niya sa akin, Nad, please, wag kang iinom. Tigas ng ulo ko. The more na sinasabi sa akin, wag. Alam mo naman Ginagawa yung mga mo. addict, sabihin mo wag, the more na gagawin. Pumasok akong lasing, kumuha pa ako ng mga beer, tapos nandun sa may mga pocket pools yun eh. Tapos kinukulit ko yung mga ibang anak ni Nadia hanggang sa napapaiyak ko na dahil sobrang bad tito, di ba? Drunk uncle ako. And then, yun na, I blew my chance to have a relationship with my daughter. Pero, ang bait pa rin ni God because of His grace. Ito na, nakatira na sa akin yung daughter ko and magka-college na rin. Galing. Yung kay Rusty naman, Yung sa wala movie. na, sa movie naman, Sa movie to guys. wala nang hope kasi talagang mas pinili ni Rustin. Sino si Rustin ulit yun? Rustin is the character, the guy, and then Yumi is the daughter, my daughter there. Played by
Nakalimutan mo din. Hindi, I love this girl. But anyway, si Rustin, because ayaw siyang, parang hindi siya pinagbigyan ng Ng nanay. chance Oo. ng tita kasi namatay na yung nanay. Oo. For me to have a relation, hinanap ako tuloy ng anak ko Mm-mm. nung naging, ano na siya, matanda na, adult. Pero it was too late because nasira na yung ulo Ni Rustin. ni Rustin. Hindi niya na maalala yung anak niya. But through making the dollhouse, doon na-realize ng anak niya na mahal pala ni Rustin. Oo. And you know what? Before making that film, hindi ko pa maintindihan yung love of the father, me as a father. Because syempre, bata pa yung anak ko noon. She was just 1 year old pa lang. Si Talitha and Sofia, wala kaming relationship noon. But now, as I'm, getting wiser and older, pag may anak ka na, parang marami akong gustong i-prove, which, yun nga, di ba, napag-usapan natin yung people pleasing. Pero hindi naman siya people pleasing. It's just me wanting to be more successful, not because I want things, but I want them to be comfortable in life. Yung may mahugot ako, may maibigay ako sa kanila. Yeah. Like, ayoko silang, okay lang, dapat mahirapan sila, matuto sila, maging independent, di ba? Kailangan ng ganun. Pero iba rin yung makakalabas kami, makakapag-beach kami, makaka-travel kami together. Diba? These are the things that I want to achieve. And of course, yung college funds, hindi biro din. Ha? Hindi biro. And my daughter, who's 5 years old, si Talitha, she's under the spectrum. So, mahal ang weekly budget niyan sa therapy. Diba? Plus yung mga gamot pa na iniinom niya. So, Baron, with your permission, may I encourage you? From where you came from to where you are right now, you have really grown and matured a lot. That in itself is a big win. Sobrang win na yan. One thing that I've learned in life is this. You can never give what you do not have. If you're not whole, you cannot give something, di ba, to others. Kaya ang concern mo talaga ngayon is actually hindi lang sila eh. Ikaw muna. oh, kasama na po yun. Like, I've been talking to Direk Lester, no? Every cycle namin, Direk Lester, our director namin sa Incognito, lagi siya nagsasabi, eyes on the prize, eyes on the gold baron, don't ever drink, eat good food, stay healthy, work out, because after you work, no, don't compartmentalize, sabi niya. Don't be like, okay, we see that you're dependable, you know your lines, you're a great actor on set, you're disciplined, but when you go home, you might slack off. Yeah. Don't. Consistent ka dapat. Be your life, when you work out, that's part of your job. That's your job. When you're with your family, basta everything should be connected to my craft. Yeah. Para ma-maintain ko yung sobriety, ma-maintain ko yung focus ko sa sarili ko, sa health ko. Kasi kailangan ko magtrabaho eh. Ang dami rin naka-line up, di ba? Yeah. Sayang eh. So I understand that. Parang kumaga sa aeroplano, di ba? Pag nagkaroon ng problema doon, pag bumaba yung mask, unahin mo sarili mo para Bago yun. makatulong ka, Exactly. di ba? That's good. So I do get your point. Pero yeah, that's why I want to keep on working. I want to keep on walking the right path with the Lord, with our good Lord Jesus Christ, para ma-sustain niya rin ako. And the second thing I want to encourage you is this. It's not because that we cannot provide the best for our children. You are not lesser of a father or a person. You want to know why? Because ultimately, hindi ikaw ang provider. God is your provider. Nagigets mo? Yeah, on the way here nga nakakatawa. Sabi ko, anak, malayo pa ha. I'm not rich ha. But, anong sabi ko? Basta, parang sabi ko, me and your Tita Jamie, we're not rich. But, parang it's like saying, I want the best for Yeah. my kids. Yeah. Diba? Actually,
yung mga damit ko, mga bigay lang yan eh. Mas nakafocus ako talaga sa future ng mga anak namin. Yeah. Pero yun nga, ang sinasabi ko na one thing that I've learned, honestly, guys, grabe, God is so good talaga. Kasi ito lang ang reality. I want to help you out with your journey right now. Kasi feeling natin kasi, di ba, pag wala kang pera, takot ka. Oo naman. Di ba? Tama o mali? Sobra. So, anong sagot? Magkapera ka. Tama? Tama? Well, I pray. Every Yeah. time na wala, I kneel down. Well, even if meron akong good stuff, I mean, mga magagandang bagay na binibigay ng Panginoon, I always make it a point to meditate and pray each morning. Bago matulog, I listen to preaching. Yeah. I meditate again. So, it's like really offering my life. Diba? I think it's Romans 12:1 and 2, diba? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. That is pleasing, perfect, and good, and that is The will of the God. will of God for you. Yeah. Diba? So, And- yun nga, importante yun na kailangan maintindihan natin na ang solusyon, hindi pera. Solusyon, hindi trabaho. Pero naniniwala ako na minsan, parang sinusubukan ako ng Panginoon. Na? Sinusubukan ako ng Panginoon na dumating the point, I think last year, bago yung incognito, parang because hindi kami okay ng asawa ko, hindi kami aligned, pinahirapan kami ng Diyos financially. Yeah, well, And, I had to bow down, but it never fails. Like, I will wait 1 to 2 weeks, pero yung kaka-bow down ko lang and surrender na, Lord, help. Hindi ko na kaya ito. Sa'yo na po ito, please help me. And then after 2 days, minsan mas mabilis pa nga eh. Minsan 2 weeks. Bam! Blessings come in and I'm like, yeah. iba ka talaga. Kaya nga, Aba, iba ka talaga. that only proves, guys, ultimately, it's not about us. It's not how good you are, si Lord pa rin eh. At saka pagka, unari, ito, tapos na yung Yung project. project. Ano sinasabi ko? Lord, paano yung susunod? Hindi nga paano eh. Ano mo? Lord, soften their hearts. Let them remember me. Lord, Oo. ikaw na kumausap sa kanila for them to get me. Lord, ikaw nang bahala. Tama. Instead of me parang messaging these guys and parang sila ginadjust ko na, may susunod pa po ba? Alam mo yun? Kumatok ko muna kay Lord bago... Katok muna kay Lord and then Oo. magparamdam ako sa mga Oo. sa horizontally, 'di ba? Yeah. Connect muna. Galing. That's the reason why it's a Vertically. cross. You connect Yeah. with God before you connect with men. But I'm not the perfect Yeah. dude, bro. I mean, I still make a lot of mistakes, but at least I'm stumbling forward. I'm stumbling forward each Not backward. time. Yeah. I want to be smarter. I want to be a better actor. Yeah. Kasi it doesn't end there na, sinasabi ng mga karamihan, ang galing mo, ganito, ganyan. Hindi, kailangan ko rin mag-aral. Kumbaga, kayo po, di ba, kailangan natin mag-ipon. Upgrade. Yeah. Bago ka ako naman, akala nyo magic lahat. Hindi, pinaghihirapan din po namin yung talento namin. Grabe. Kasi sayang binigay ni God yan. Binigyan ako ng utak, I'll speak for myself. O di pag-aralan ko, para naman makita ng kumukuha sa akin na production na it's worth it, he's worth it, okay, pagbigyan pa natin to, di ba? Let's talk about I'm a fan right now. I'm a fanboy right now of Incognito. Me too. Diba? Sobra. Talagang, alam mo, sobra akong busy pero binibinge ko talaga yan. Thank you. Oo, sobra. And when I saw yung talagang poster boy and yung nakaatuto ka ng baril, Yeah. ibang klase yan. Sabi ko, ibang klase yan. Hindi na gagamitin niya kung hindi talaga di ba? Ano hindi mo makalimutan let's talk about muna yung eksena na ginawa mo, yung hindi mo, for you personally, ano yung hindi mo makalimutan? So, ang hirap na sagot yan kasi lahat hindi ko po makalimutan. Lahat may markado dahil pinaghirapan po namin.
Ang masasabi ko, yung mga moments behind the scenes, yung mga i-cherish ko for the rest of my life, yung mga moments ko with my co-actors, Richard, Daniel, Kuya Ian, Kyla, Anthony. Para na kami, isang taon kami magkasama eh. Para na kami magkakapatid. Grabe, no? Yung mga, and naghilahan kami pataas. Oo. Pag may nakikita sila Walang malungkot sapawan sa na eh. Wala. Grabe. Nakakilabot ako hanggang Sobra. ngayon. Nangingilabot ako na siguro Lahat may moment. may moment, and I think talagang it was meant to be. God orchestrated everything, no? And this show, lahat kami may mga problema before we started. 'Di ba? Aminado yan Ano nung yung personal? nag-press con. Personal problems, issues, May mga in-between pa nga eh. may mga in-between. But, you know, Grabe. it's a redemption for each actor. It's a redemption, you know, it ties between our character, you know, and in real life. So, masasabi ko, na-redeem kami ng show na to. Yeah, honestly guys, ito lang open book naman to eh. Open book. Ang dami nangyari sa mga mismong cast. Di ba? Sobra nababash sila, di ba, sa mga nangyayari sa buhay nila. Pero watching that series, parang it brings so much, parang wow, these people goes beyond their personal lives and personal issues. Yung level of respect ba, na-restore. Yeah. Would you agree? Yes po. It's also because everybody love what they do. We love what we do. I love my craft. I love the people behind the scenes. Isa sila sa mga nag-i-inspire din sa amin, you know, mula sa cameraman, Art Dep, sina Sir Leo, Chang Des, Ma'am Saki, our director, Lance Pimentel, Lester, Direct Ace. All of them are just there to support, and all the love and support binibigay sa amin. Not to hindi kami binababy sa set, but yung pag-angat sa amin. You know, like, may mga certain points na nakukuha ako. I really grew up sa show. This is my first show na hindi ako minom sa set. Hindi ako nagkalat. Wala akong naging problema sa cast. First show in my entire life. Kaya sobrang grateful ako, no, sa Star Creatives. And kay Direk Lester, I have great respect din sa kanila and sa mga cast. So nagawa ko. Sabi nga sa akin ni Chang Des, "Oh, Baron, yung movie natin na ginawa, and then yung ito, okay ka na, nandito ka na. Huwag ka nang babalik doon, ha." And then, pinento ko kay Kuya Ian yan. Sabi niya, "Bro, hindi dahil sa nandito ka. Tanggalin mo yan. Ang gawin mo, be the light na hindi pa taas, palabas, ng ganun. Yeah. Yung love mo and yung Yeah. pagiging mabuti mong tao. Galing. Huwag mong isipin." And, di ba, ganun parati kami mag-usap ni Kuya Ian Veneracion, Wow. na lagi ako may nakukuha sa kanya. Ganun na kalalim si Ian, ha? Yeah. He always grounds me. May grounding moment kami together. Wow. We make effort for that. Naalala ko lang si Ian, nung bata pa eh. Oo, Sama mo sa Dutch ba? Or? Hindi naman. Pero, siyempre, pinapanood ko, di ba, Joey and Son and everything. Naalala ko rin siya nung nagbabasketball kami. Kasi nung 1980s, nagna-basketball, yung mga artista, Star Olympics. So, nagbabasketball, kasama ko rin siya nagbabasketball. Pag pumunta kami probinsya, ako, sila Jinggoy, sila Willie Revillame. So, kasama si Ian parate. O as one of the youngest, So, he's like one of my, alam kong pangit sabihin na iniidolo o sabihin natin nilulook up to, kasi nagagalit na nga wife ko na parati si Kuya Ian, ito yung napag-usapan namin, ganito, ganyan. Tinatanong ko nga kung pwede niya ako i-mentor. Then, kasi if you get to talk to him now, ang lalim, no? ang lalim ni Kuya Ian. Sige, let's talk about sino naman. Sige, si Richard. Richard, parang ninong ko yan. We talk about love life. We talk about us hanging out. He even invited me sa birthday ng anak niya, sa bahay niya. Hindi lang ako nakapunta because I was in Cebu.
Si yung Nate, ganun oo. na parang hindi lang siya levels ng magkatrabaho lang tayo. Hindi na eh. It's beyond that. Even kay Daniel. Oo. Daniel, mag-open yan soon. Sobrang nakakabilib nung transformation ni Daniel. Ang laki ng respeto ko kay Ano, Daniel. ano yung transformation? Oh, unang-una may production yan, di ba? Tapos, pero ayoko Secret. munang, Oh, ano siya yan. na bahala. Oo. May mga 3 business siya. Mag-open siya ng sa Wow. July. So sabi ko, Tol, ano ha? Mag-open, sama ako dyan, supportan kita. Meron siyang pizzeria, Wow. coffee shop. Tapos si ano pa yung next? Si ano? Anthony Oh, Jennings. galing nun. Sobrang galing nun. Yun naman ka-gym Alam ko. mo, ibang klase yun guys. Mahal ko Hindi yun. ko nga alam, he can be a best actor pa. Lalo na yung, Yeah. yung scene na ano siya. Naalala mo? Yung Oo. sa ano? Yung intense scene niya na yun, hindi mo alam kung yung reaction niya, Oo, na-sustain niya all throughout. Grabe. Hindi nga. Yung pinaka doon is, bawal kang umiyak, pero kargado ka for the entire Ang week. haba nun. Napagod yung utol nating si Anthony. Napagod siya. Pero ang Naawa galing kami. niya. Ang galing niya. Pero, yeah, and kahit ganyan, Anthony, everyone is humble. Pero I'm glad na kahit na sumakses si Anthony ng ganyan, hindi siya mayabang. Si Maris naman is such a sweetheart, sweet, malambing. Parang kapatid ko na yan. Ang talino nun. Oh. Speaks how many languages? And she can even, yeah, she can sing. You know, one time, hindi ko makalimutan. So, medyo nagrereklamo na siya kasi maaga ang call time niya. I'm sorry, let me rephrase. Hindi siya nagrereklamo. In-announce niya lang sa akin na call time ko 6, alas 4 hindi pa ako nakukunan. Ganun siya. Oh. Pero habang sinasabi niya yun, meron siyang notebook, Oh. tsaka nagigitara siya. Hmm. And then, puro eksena namin ni DJ sa Itogon to. Pag upo kong gano'n, pahinga ko, si DJ na sa kabilang kwarto or kinukuha ng payata siya. Sabi niya, I just wrote a song. You wanna listen to it? Wow. Tabi siya sa akin. Kinakapaan niya, tapos bilang kinanta niya. Binabasa niya. Naglabas ako ng video. Sabi ko, huwag mong i-post. Hindi. Para sa... Nangilabot ako all throughout dahil kinantahan niya ako mga 3 songs na original niya. Oh, wow. And I was like, alien tong taong to, sobrang blessed. May extra cinnamon or whatever nilagay, sprinkle si God sa kanya kasi she can play the piano, the drums, she can play the guitar, she can even sing, she can write. Si Max naman, she is very intelligent. Kung sa mga sagot sa interviews namin, parang kapatid ko na rin yan. Siya yung may pinaka-precise, direct to the point na mga sagot. Wow. She's very educated and well-educated and she was brought up well by her mother. Wow. And magaling siyang artista. Sobrang committed siya. Kunwari, crying scene, hindi siya bibitaw. Hindi siya bumibitiw. And then, tinuruan ko siya ng mga konting technique. Na parang pag ganyan ha. Kasi dumating sa point nung nasa Italy kami, magpa-pass out na siya. Ito yung nabaril siya, tapos inaayos ko siya. Oh. Nahihilo ako, teka muna direct. And then after ng take, sabi ko, ito gawin mo, may mga tinuro ako sa kanya. Pagka humukalipit, huminga, kasi acting lang yan. In the end, you're gonna have mental issues and breakdown Kung inabsorb mo if talaga. you keep doing this to yourself because you're punishing yourself. Don't. Pero ganun siya ka-committed. Diba? Wow. Kaya she deserves all the accolades and the compliments na binibigay sa kanya. Byron, paano mo gustong maalala ng mga tao? Anong legacy gusto mong iwan? Legacy? Malalim yan ah. Kasi may legacy ako na for my family lang. Pero sa tao, Di ba yung sinabi sa ni Ian? yeah, I think, yung legacy na gusto kong maiwan na mabuting tao tong si Baron. Matulungin at makadiyos. At di lang yan, alam mo, naging inspirasyon ka ng maraming tao. Thank you. Gusto kong maalala nila na itong sira-ulong to, nabago niya buhay niya. Dahil naniwala siya kay God
kay Abba Father. Naniwala siya sa scripture. And, gaya ng pag-usapan natin kanina, you can read books, pero if you don't apply it, then it's useless. So, slowly, I hope Yeah. Believe me, by the grace of God, you can do it. Because you can do all things through Christ who strengthens you. Amen. And then, may nagustuhan akong sinabi ni Direk Lester sa akin. Sabi niya, Baron, keep up the good work. Don't ever drink na. Because I want to help you. So help me also. I want a success story. Wow. A success story. Yeah. And I believe you are already a success. Getting there pa lang. Yeah, pero alam mo, ito Getting lang there. guys, you want to become successful? Yes or no? Type lang sa comment section kung gusto mo. Ito yung tip ko sa iyo. This is one thing I've learned in life. If you want to become successful, just focus on becoming faithful and God will make you successful. Faithful ka lang. Small thing, faithful in the little things. If you're faithful with the little things, He will give you bigger things. Amen, amen. Faithful ka lang. Small step lang. Di ba? Yan ang gusto kong maging legacy ko sa wife ko. He was a faithful husband. Naks! Pwede yan. Pwede yan. So right now, fast talk tayo, Boy Abunda style. Yeah, man. Okay, acting or preaching? Acting. Oh, past or future? Future. Pera o kapayapaan ng isip? Both. Biggest blessing? Life. One word to describe your life right now. Courage. Dami. Courageous. Dami pinipili. Courageous. Yeah. Ano ang hindi alam ng tao tungkol sa'yo? I'm shy. Hindi ako naniniwala. Yes, ask my daughter. I'm a shy guy. Kung may second chance ka, okay. Sa looks mo. Sa looks, ha? Oh, Ano babaguhin mo? may second chance ako. Ako, Kilay. 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 Wala akong kilay. Ako, I want to be taller. And that also. Oo. And that also. Taller nga. no? Frustrated akong PBA player. Okay, sige. I-challenge na natin si Baron na mag-ipon. Yan. O, ito na. Para magkaroon siya ng emergency fund. Amen, amen. Ito yung famous na ipon box. Alam mo na itong ipon box na ito? Please educate me. Start lang muna tayo sa 20-20, mga barya-barya. Amen. O, pagka 5, nilagay mo, shadan mo yan. Para malaman mo, parang tic-tac to. Okay, okay. Oo. Tapos nalagay mo yung barya dito, Nice. and then yung coins dito, ay yung papel dito, bibilugan mo. Okay. Shadan mo siya. Pag na-shadan mo siya, Wow. may 60,000 ka. Wow, sobrang blessed ako, bro. And then ito yun ito yung key. This is the key. Write what you are saving for. If it's the educational fund of your daughter, put that educational fund. Yeah, I think I'll do that. Diba? Yan lang yung purpose niyan. Emergency fund. Start date, end date. Pag natapos mo yan, meron pang part 2. May round 2. Okay. So you can use twice. Okay? Okay, thank you so much. And then next, ito Wow. rin, this is a fun way. You can do this with your daughter and your family. Ipon cards. Wow. Oh, hindi to magic, ha? May bonding, may pang-bonding, may Oo. passing of the time kami. Oh, get one card. Oh, every day, bago lumabas, pili ka ng isang card, Oh. basa. Bago lumabas, pick a peso bill challenge. Habang nakapikit ka, bumunot ng isang peso bill sa iyong wallet. Ang mabubunot mo na peso bill ang ihuhulog mo sa ipon box. Di ba? Kanyari, nakabunot ka, 500. O, yan ang lagay mo for the day. Okay. O, isa pa. Okay, One okay. more. Okay. Samgyupsalan challenge. Imbis na kumain, sorry, malabo mata ko guys. Ha? Imbis na kumain sa samgyupsalan, ang gagastusin ay ipunin mo na lang. Sa ipon box. Sa ipon box, maghulog ka ng 399 pesos sa iyong ipon box. O Yeah. nga, no? Diba? It's a game na parang ginemify mo yung ipon. So may Ang may ganda. waistline challenge You know, dito. this would be good for my, kids. yung isang 12-year-old ko. Pwede yan. Bibigyan Sana pa ka ng extra. bigyan mo extra ipon box Of para course, sa mga bibigyan bata. natin extra ipon box and then yung yung bundle na books. Bigyan na natin ng Amen. bundle. Ito na, yan. Thank you so much. My entire book collection. Wow, sir. That's for you. Babasahin ko talaga to. And my daughter also. And you know, I just want to say, Gabi, Espiritu, if you're watching,
Eto, kasama ko yung Lodi mo, Lodi Cakes mo. Please greet her, she's a big fan. Hi, Gabby. Love you. Okay, I'll send you ipon box. Mag-ipon ka. Yay! Start young. Oo, kailangan maging negosyante ka one day. Ha? Okay, Thank you ha, sobrang fan yun. Yeah. Super fan siya. Baron, please invite them. Pero Where mayaman siyang fan ha. Oo naman. Yung I mga know. fans mo mayayaman eh. Oo. O yung mayaman. O yung mayaman. Yung mayaman. So, how can they get in touch you and follow you sa social media, please? Yeah, sa Instagram, baron.geisler. Sa TikTok, official Baron Geisler. Sa Facebook, Baron Geisler. Nomad. Okay. Ayan. Maraming salamat, Baron. Maraming salamat, Sir Chinkitan. No, it's really an honor and pleasure, guys. Alam mo, sa bawat buhay ng tao talaga may mga tinatawag na pinagdadaanan at pagsubok. At kung meron kang pagsubok sa buhay, huwag mo tambayan. Daanan mo lang. Diba? At saka, pag may pinagdadaanan ka sa buhay, diba? Pag nasa gitna ka ng unos, ng bagyo, parang feeling mo you're hopeless already. But believe me, you are not alone. And God will never leave you nor forsake you. Amen. Siguro, with your permission, Baron, I'm sure there are people also na who's experiencing what you're experiencing right now. Praning sila, parang feeling nila, yun nga, yung nararamdaman mo. And if they're watching out there, is it okay for you to pray for them? Oh, sure. Yeah. So, please. Okay, just wanna let's bow down our heads and I humbly ask your presence, Heavenly Father. Lord, yakapin niyo po ang nakikinig sa amin po ngayon. Kung sino man nakakaramdam ng depression, please Lord, gabayan niyo sila, hawakin niyo yung puso nila, and let them know, Lord, na it's never too late. Sana po kung may Biblia sila, or pastor, o kaibigan na kilala kayo bilang ama at tagapagtanggol at nakakaalis ng mga kasalanan po namin, Lord, ipakita niyo po ang mga mistakes nila para bumukas ang puso't isipan nila na makilala po kayo. Kasi Lord, there's no other way except your way, Lord God. Kayo lang yung I'll speak for myself na lang, Lord. Kayo lang nakatulong sa akin na gumanda, umayos ang buhay ko, lahat ng relationship ko, Lord, ni-restore niyo po. So you're a God of restoration. Yes. You're in the business of restoration, Lord. Yes. Spiritual ko po, financial, Lord, kaluluwa ko, Lord, utak ko, Lord, inayos niyo. Maraming salamat. So gabayan niyo po ang mga lonely people out there who need you. Yes. You're the only answer, the truth and the life, the way, Lord. Yes. Kayo lang. Abba Father, I praise you. Wala na pong iba. Maraming salamat po sa pagkakataon na mag-guest po dito at may natutunan din ako kay Sir Chinky. Gabayan niyo po lahat kami. Thank you, Lord. I'm so grateful, Lord, sa lahat ng grace and mercy ninyo. Maraming salamat, Lord Jesus. Thank you po. In Jesus' name. Amen. Thank you. Guys, if you prayed that prayer, I want to encourage you to type I prayed sa comment section so that we can stand with you and then hope that God will change also and pray that it will change your life. Maraming salamat. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Nagpakamatay na ako noon. Gumawa na ako ng notes. Ito yung gusto kong isuot. Ito yung makeup na gagamitin nyo sa akin. Pagising ko, nasa ospital na ako. Yung doktor tumatawa lang. Usapang pera at kwento ng buhay. Pera at buhay. With Chinky Tan. Real stories. Real life.